Marami pa rin kababayan ang humahabol sa bakasyon, ngunit ang iba sa kanila inabutan ng mahabang pila dahil sa dami ng nag-uuwian sa iba't ibang lalawigan. Nagbabalik si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Mahigit isang oras ang nakapila si Claire at ang kanyang pinsan para makasakay sila ng bus pauwi ng Marinduque. Plano nilang doon salubungin ang bagong taon kasamang kanilang lolo at lola na hindi makaluwas ng Maynila. Nag-start po kami dun sa umpisa, dun sa unahan pa po banda. Then parang mga 1 hour na rin po, mahigit kami nakapila. Tapos nandito pa lang po yung pinsan ko. Dahil sa haba ng pila, plano nila na agahan ng pagbalik sa Metro Manila para hindi makasabay sa bugso ng mga biyahero. Matiyagaring nakapila si Gina at ang kanyang anak. Bukod sa bakasyon, nakatakda rin nilang ipagdiwang ang death anniversary ng kanyang ama. Hassle din. Tutuusin ngayon lang din kasi pag kasi may sarili naman sasakyan. Pag ganito lang kasi yung asawa ko hindi ko na kasama kasi may work pa rin siya ngayon. Mahaba rin ang pila sa isa pang bus terminal sa EDSA Kamuning. Si Ezra at kanyang pamilya mahigit isang oras na ring naghihintay pa uwi ng Batangas. Nakaisang bus na kanina so parang second, third batch pa kami. Yun. Hassle ba to sa inyo, mami, papuntang Batangas? Medyo kasi may bata kami Habol din sa bakasyon si Jane at ang kanyang anak. Kwento niya, family bonding ang biyahe nila. Siguro mas memorable kasi kasama ko yung anak ko. Paliwanag ng pamuno ng terminal, hindi kulang ang mga bus, sadyang marami lang umahabol sa bakasyon. Pinaghahandaan nila ang mas maraming pasaherong uuwi sa mga lalawigan sa mga susunod na araw. Patuloy din ang mahigpit na seguridad at inspeksyon upang matiyak na roadworthy ang mga bus. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.